Good day mga boss! Ang Barangay Ginebra San Miguel, itong kanilang import na si Justin Brownlee ay posibleng palitan na nga ba dahil nga napapabalita nga itong si Justin Brownlee ay maglalaro para sa Meralco Bolts. Kaya naman dalawa daw ang kinukonsidera ngayon ng Barangay Ginebra at ni Coach Tim Con bilang import. At ito nga yung mga dating NBA superstar at star na ngayon ay nagretiro na. Pero batang-bata pa, at isa na nga dito ay itong si Blake Griffin. Si Blake Griffin nga uling nakapaglaro sa Boston Celtics. Number 1 pick po itong si Blake Griffin. At simula nang pumasok ito sa NBA, talagang halimaw ang naging performance nito. Kanya lang hindi nga nakakuha ng kampyonato dahil nga sa dami ng malalakas na team ngayon sa NBA. Ang kanyang karera na mayagpag sa LA Clippers. Kaya naman marami ang nagsasabi panahon na para magretiro nito dahil nga marami ng mga batang player ngayon ang nagsisiusbungan. Maya-maya lang ay pabago-bago na rin ang sistema na itinatakbo ng PBA rather ng NBA. Kaya naman ngayon itong si Coach Tim ko nagkaka-interest dito nga kay Blake Griffin dahil sa experience nito sa NBA. Kayang-kaya daw punan nitong ni Blake Griffin kung sakali mang mawala itong si Justin Brownlee. Alam natin na ang triangle offense ay nangangailangan ng isang big man. At eto nga ang tinitingnan na big man ngayon na po pwedeng makatulong sa Barangay Ginebra San Miguel. Super import po ito kung ikukonsidera dahil sa lakas nito. Kahit nawala na ito sa NBA dahil nga ay nag-iinsayo at nagpapalakas at nagpapakondisyon pa naman itong si Blake Griffin kung sakali man. Ito nga ang makuha ng Barangay Ginebra San Miguel, tiyak contender na ang Barangay Ginebra San Miguel dahil sa kanyang kakayahan, sa kanyang agility at sa kanyang mga arsenal na hindi pa natin nakikita dahil nga improving daw ang outside shooting nito ngayon si Blake Griffin. Nang pumasok kasi ito sa NBA, wala itong outside shooting kaya inaasahan na posibleng number 1 considered import ito ng Barangay Ginebra San Miguel kapalit ni Justin Brownlee na nagkakaedad na at unti-unti na ring bumababa ang kalidad ng kanyang laruan. Oo, maganda ang kanyang ipinakita sa FIBA Asia Cup pero aminin na natin, hindi na yung Justin Brownlee ito noong pumasok ito sa PBA at sa Barangay Ginebra San Miguel. Nakakuha nga siya ng ilang kampyonato sa PBA pero unti-unti na rin bumababa ang kanyang kalidad. Aminin mo man o hindi, Barangay Ginebra Mans ka man o hindi, yun ang totoo at kinakailangan na talaga na magpabata at kumuha ng mas malakas na player ang Barangay Ginebra San Miguel. At isa pa sa kinukonsidera ng Barangay Ginebra, itong si Michael Beasley na kung saan ay naging number 1 or number 2 pick ito sa mga nakaraan kung draft class rather at nakuha nga ito ng Miami Heat sa ilalim ni Coach Erik Spoelstra. Ay maganda ang kanyang ipinakita, kanya lang hindi sapat at nagpalipat-lipat na ito ng iba't ibang kupunan sa NBA at nakapaglaro na sa China na kung saan nakakuha ng kampyonato, naging MVP doon. Kaya hindi kataka-taka na malaking posibilidad na mag-interesan din ito ni Coach Tim Con at ngayon ay naglalaro nga ito sa Big 3 na kung saan isa sa mga liga doon na 3-on-3 basketball. Inaasahan na isa rin ito sa ikukonsidera ni Coach Tim Con dahil sa kakayahan nito. Napakahalimaw din ang performance nito, mapa outside shooting at syempre yung ilalim na kung saan pwedeng gamitin sa triangle offense ni Coach Tim Con at hindi mahihirapan ang Barangay Ginebra San Miguel na i-execute ang triangle offense dahil gama na rin ito ni Michael Beasley. Ano sa tingin nyo sa dalawang ikinukonsiderang mga import ng Barangay Ginebra para maging kapalit ni Justin Brownlee?
Sino sa tingin nyo ang babagay na magiging import sa kanilang dalawa? Ito bang si Michael Beasley? Or ito bang si Blake Griffin? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa ba natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta palagi sa atin. Ay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Antonila Kialon, Scott Ranger, Rene Dineros, Adrian Dulay at sa Dulay Family, Malyari Mascareñas, Jerome Sedeño, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tadsa Cavite, at syempre si Mr. Julius Roche. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Paul Goso, at syempre sa Boss Store at ang Half Price PH2 na kung saan bagong-bago pa lang po natin mga page. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.